Isinimula na ng Kamara ang botohan sa mga probisyon ng Bangsamoro Basic Law. Pero nabulaga ang maraming mambabatas dahil bagong bersyon ng panukalang batas ang pinresinta sa kanila ngayong araw. Nakatutok live si Victoria Tulad. Victoria! Mel, matapos madelay ng isang linggo, nagsimula na nga ang botohan ng ad hoc committee ng Kamara tungkol sa Bangsamoro Basic Law. Pero dahil nga naghain ng panibagong bersyon ng BBL ang liderato ng komite, ilang miyembro ang nagreklamo. Di pa man nag-uumpisa ang botohan, naging mainit agad ang diskusyon ng mga miyembro ng ad hoc committee na bumabalangkas ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ang mga congressman nabulaga sa bagong bersyon ng BBL, ang Chairman's and Vice Chairperson's Working Draft. Nabuo nitong weekend matapos makipag-usap mismo si Pangulong Noynoy Aquino sa chairman ng komite na si Congressman Rufus Rodriguez. So the motion is out of order, Mr. Chair. Kasi the rule said, ang consolidated version, yun ang ating pag-uusapan at bobotohan. Mr. Chair, this is uncalled for. This is really railroading. Sa kabila nito, walang nagawa ang mga kontra sa paggamit ng Chairman's and Vice Chairperson's Working Draft. Those who are in favor, please raise your hand. Those in favor. Those who are against, please raise your right hand. With a vote of 37 in favor and 16 against, we declare the motion of Congresswoman Minal as having been approved. Maging si pambansang kamao Manny Pacquiao na unang beses nagpakita sa Kamara matapos ng kanyang laban kay Floyd Mayweather Jr., bumoto para gamitin ang bagong bersyon. We met the President last Friday and also last Sunday. A dialogue for us to tell the President that these are the proposed amendments of our members of the ad hoc committee. Nang magbotohan naman, unang tinignan ang preamble. Bagaman may mga naghain pa ng amendment, mas marami ang bumoto na sundin ang nakasulat sa Chairman's and Vice Chairperson's Working Draft. Napagkasundoan naman na sa halip na Bangsamoro Basic Law ang short title ng panukalang batas, magiging Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region na ito. Tatawagin namang Bangsamoro Autonomous Region ang bubuing political entity. Pagdating sa Article 3, Section 3, nagkaroon ng diskusyon. Nakasaad dito na maaring sumali sa Bangsamoro area ang mga contiguous o kalapit na lugar dito basta't 10% ng registered voters ang nagpetisyon at mayorya ang boboto. Wala na silang gagawin kundi babantayan nila yung area for the next 5 years. Because the next thing to do is, tama yun, creep into your territory. We should not also stop our people in the contiguous area their democratic privilege, their democratic right to express their willingness to join. Mas marami ang bumoto para sa Article 3, Section 3. Hindi naman napigilan ng ilang mambabatas na maglabas ng hinaing sa naging takbo ng botohan. Na kahit anong amendment pa ang gusto mong isalang, kapag wala ito doon sa sinasabi nilang version ng chairman and vice chairman, no, na sa tingin nga namin ito yung Malacanang version, ay hindi na sila makikinig. Mel, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang matapos na para sa araw na ito ang botohan ng Ad Hoc Committee on the BBL. Pero inaasahan na sa Miyerkules pa matatapos ang kanilang botohan sa lahat ng amendment o sa lahat ng provisions. Kabilang na sa mga provision na pagbobotohan pa ay kung i-retain ba yung coordination protocol sa pagitan ng AFP at ng Bangsamoro government. Mel? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.